I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello Universe, it's me again. Pakinggan nyo mga kababayan yung sinabi ni Congressman De Lima tungkol po dito sa pagkikita nila ni Mr. Madriaga. So I think pinuntahan yata yan sa BJMP. So ito, basahin ko bago nyo pakinggan nyo kayang sinabi. Sabi dito mga kababayan, may ebidensya sa aligasyon kay BP Sara na kausap daw mismo ni mamayang Liberal Representative Laila De Lima sa kulungan ang umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramel Madriaga. Ito na. Nako. Ito po sabi po ng News 5 guys. Sinabi daw nito sa kanya na mayroong siyang ebidensya para patunayan ang kanyang sworn affidavit na naglalaman ng mabigat na aligasyon laban kay Duterte. Inakusahan ni Madriaga ang pangalawang pangulo na pinunduhan umano ng pugo ang operators at drug dealers ang kanyang kandidatura. Ako guys, naniniwala ako dito sa totoo lang. Kasi siyempre malakas ang loob nito kasi nga dahil ang dahilan kung bakit kumanta yan, di ba inabandon siya, iniwan siya sa ere, hindi siya tinulungan. Ang sinabi ni Talakera Peebles, nakulong niya ng 3 taon, hindi man lang daw dinalaw ni Sara Duterte kung kailan na nagka-issue tungkol sa mga Duterte family. Ayun, saka naisip ni Sara Duterte na dalawin si Madriaga sa BJMP dahil siyempre siguro nakakatulog na si Sara Duterte na there's a possible na nakakanta ito. Hindi siya nga nagkamali, nagkumanta nga. Tapos balak pa siyang patayin, dahil nga dalawa yung dalawang may dalawang taga BJMP na babae, pulis sabi, alam po ninyo may video tayo diyan na tangka siyang patayin. So I think na kailangan matulungan ito si Madriaga, 'di ba? Mabigyan ng proteksyon mga kababayan dahil kung hindi malalagay talaga sa alanganin. Sayang naman yung mga testimony niya kung ito po ay patayin ng sinuman. Hindi natin alam, who knows. Pero para sa akin ang may kakayahan lang pumatay dito yung nagtitreat kay Pangulong Marcos Jr. na nag-hire ng hitman. Yun may kayang ganun pumatay. Sa totoo lang. So, dahil dyan, pakinggan nyo itong statement ni Congressman Laila De Lima mga kababayan. Shout out sa mga Marcos loyalist, supporters, Filipino, NOFW. Kaya abangan po natin ang mga kaganapan tungkol dito sa issue na ito. Dahil alam po natin sa social media ngayon, mainit ang palitan ng sagutan ng mamayang Pilipino. I mean is the majority of the Filipinos between the DDS mga kababayan. Siyempre, nag-iingay ang mga DDS vloggers ngayon. Ang pinalabas nila na haka-haka lang daw, gawa-gawa. Wow. Kumusta naman kaya yung mga pain nila na nagsasalita sa social media without clear evidence, tulad ni Saldico, hersey lang. Hindi naman nag-oath, walang notaryo, tulad ni Gutisa, nag-under oath siya, kahit sabihin mo sinungaling siya, fake yung kanyang affidavit, dahil wala fake yung notaryo di ba? Yun ang totoong fake. Pero ito si Madriaga medyo makabuluhan yung kanyang sinabi mga kababayan, sapagkat words by words talagang may katotohanan Kaya ito, pakinggan nyo dito mga bes. Meron siya mga nabanggit na mga alleged delivery of big sums of money. Nakatanggap po ako ng sulat galing kay Mr. Madriaga. It was a letter, a handwritten letter, dated November 17. Nagpapatulong po siya sa kanyang mga kaso. Ang sabi niya, doon sa handwritten letter. It was a handwritten letter course through his lawyer, Attorney Palad, na ang sinasabi niya sa kanyang letter ay ginigipit lang daw niya siya dahil sa kanyang mga naging akusasyon laban kay Attorney Harry Roque
doon sa kanyang, ang sinasabi niya sa kanyang letter is that dahil meron siyang sinampang kaso about land grabbing somewhere in Mariveles, Bataan. Of course, I do not know tungkol dyan sa kaso na yan. But that is the content of his letter. So as I said, it's dated November 17, course through his lawyer. And then, nung nagkaroon nga ng affidavit, which was notarized November 29, I received that copy of the affidavit. At syempre nakita ko, napaka-sensitibo, napakabigat ng kanyang mga akusasyon laban, hindi lang laban sa VP, kay VP Sara, kundi meron din siyang mga sinasabi tungkol sa dating Pangulo. Meron siyang mga nabanggit na mga personalidad. Meron siyang mga nabanggit na mga alleged delivery of big sums of money, yung mga duffel bags, yung mga nasa mga sasakyan na mga tina-turn over, etc., etc. And of course, I got curious, I got interested. So I decided to see him last December 8, daytime, 11 o'clock in the morning, there at the BJMP. So in the presence of his lawyer, Attorney Palad, I interviewed him, I asked questions, searching questions. I played devil's advocate doon sa kanyang mga aligasyon sa kanyang affidavit. So isa-isa ko po yun, yung kanyang mga aligasyon. Although sinasabi niya na meron pa daw po siyang mga iba pang mga alam na isusunod niya in another affidavit. And then, syempre, kasi ako po bilang abogada and bilang dating Justice Secretary, sanay naman po ako na nag-handle ng mga ganitong bagay. Pero dahil nga po mga seryoso ang mga akusasyon, kailangan pong sinusuri ito ng maigi. Kailangan nagiging maingat. Lalo na nga po na meron akong sariling personal na experience na yung mga nag-akusa sa akin ay mga laway lang. And then therefore I asked him, meron ka ba na katunayan, mga ebidensya na susuporta dito sa mga aligasyon na may tumawag sa iyo, maski mismo nga si dating Pangulo tumatawag sa iyo, maski si VP Sara tumatawag sa iyo, itong Colonel Nolasco tumatawag sa iyo na instruction, ito, i-deliver mo ito, etc., etc. Ang sabi niya, meron daw siya na ebidensya. So sabi ko, I'd like to see that. Before, kung ano man ang pwede kong gawin na makakatulong bago ako to take any action, let me first reserve any judgment. Diba? Kasi gusto ko, pag mga ganito mga bagay na mga maselan, sensitibo, ay maging maingat. So yun po ang sitwasyon. I stayed there, I think, if I'm not mistaken, for a little over 2 hours. It started my interview of him, na meron namang bantay doon, na guard from sa BJMP. There's a CCTV there. About a little more than 2 hours, 11 o'clock, and then umalis kami doon past 1 o'clock. So once, that's December 8, that's holiday. And then naglabasan na itong mga to. Marami na akong mga nakita sa news and then sa social media na mga posts about this. Ayan, narinig nyo yung sinabi ni Congressman De Lima. Alam naman po natin, ito ay pinakulong ni Digong kahit walang kasalanan. Dahil yung mga witness na ginamit laban kay Congressman De Lima mga ano yan guys, binayaran lang ang galing kasi magtanim ng ebidensya. So I think Mr. Madriaga hindi po tanim ebidensya. Taliwas doon sa sinasabi ng mga DDS, gawa daw na fake na affidavit. Biro nyo yun. Well, so I think Congressman De Lima, it's her time, di ba? Ika nga, it's payback time, peoples. Yung ginawa sa kanya, kaya nagpupursige siya na talagang matulungan ito si Madriaga na maisiwalat ang katotohanan dahil para nang sa ganun mabigyan talaga ng hustisya ang bansang Pilipinas dito sa mga salot na ito, mga kababayan. Sino man ang mga tao na argabyado ng past administration. So I think this is the time, Hindi naman siguro revenge to. Ito po ay kailangan. Dahil ang nakataya dito ang security ng bansang Pilipinas, mga kababayan. Delikado Totoo yun. Kaya nga sabi nga ni Digong, mas dangerous daw si Sara kaysa kanya mas delikado. Biro nyo yun.
Tandaan po natin, si malakas talaga ang hatak ng babaeng Lucifer, mga kababayan, para maghasik ng lagim. Kaya hintayin natin ang susunod na kaganapan, mga kababayan. Nakasubaybay po tayo. Shoutout sa mga Marcos Luili supporters, Filipino and OFW. Happy blessed Sunday everyone. So, yun mga kababayan, dahil nabanggit po ni Congressman De Lima yung handwriting ni Madriaga, ito po yun, masyadong maliit, hindi ko gaano mabasa, guys. Ayan, sabi po dito, mga kababayan ng DZMM, Radio Patrol 630, exclusive, Ramel Madriaga humingi ng tulong kay Representative Laila De Lima dahil sa panggigipit. Basahin sumulat si Ramel Madriaga, ang lalaking naglabas ng affidavits ng nagdadawit kay Vice President Sara Duterte sa illegal na, alam nyo na, at Pogo operators kay ML, Party List Representative Laila De Lima, matapos umanong maling maakusahan. Agay, goes, So, I think guys, talagang, ito si Madriaga, desidido ito, mga kababayan. At saka maganda naman ito. So, I hope mabigyan siya ng proteksyon. Kasi nanganganib ang buhay niya. Ayon sa sulat ni dating presidential spokesperson Harry Roque at ang asawa nito ang nasa likod ng pagkakansela ng mga titulo ng lupa sa Marabilis, Bataan. Giit pa nito pinagbantaan pa umano ang kanyang buhay. Agay! Sindikato para rin talaga ito si bakla Kurakot din pala to Yo. Nagsampa ng kaso sa ombudsman noong Pebrero 2022 at matapos ang 6 na buwan ay nagkaroon siya ng subpoena para sa kasong kidnap at murder. Ano sabi dito? Nagsampa ng kaso sa ombudsman noong Pebrero 2025 at matapos ang 6 na buwan ay nagkaroon siya ng subpoena para sa kasong, alam nyo na, pagkinap at saka pagpatay. Dagdag pa nito, may ilang witness na ang nagbawi ng kanilang testimonya, nagdadawit sa kanya. Goes. 'Di ba sabi ko si kagagawan ni Roque? 'Di ba abusing power din yan si bakla Palibasa nasa spokesperson ng panahon na 'yon. Ay nako, ngayon nag-backfire sa iyo. Doble kaso ni Roque Parati ring ginamit ni Roque ang kanyang programa sa isang TV channel upang tuloy-tuloy na banatan si Madriaga. Agay! Dagdag pa ni Madriaga sa kanyang usulat, binabanggit palagi ni Roque ang kanyang 1992 case bilang rason upang gumawa ulit ng krimen. Agay! So, di ba na-acquit yan? Na-acquit yan Well, sabi nga natin, sa Duterte administration, mahilig sila magtanim Tanim ng, tanim witness. Di ba yung ginawa nila kay Congressman De Lima? Di ba? Galing ayan. I believe that we will be all the exonerated if tried in a neutral minds judge. Saad sa kanyang sulat. Goes. Ito guys, tingnan nyo. No, I don't read it kasi guys, so maliit. Ayan I think dahan-dahan ko na lang Ayan Ayan yung sulat niya. November 17, 2025 ito guys Okay? Ayan Ayan. Very maliit ang letra. Hindi ko gaano mabasa guys. Super duper. Shoutout sa inyo mga bes. Ayan okay? Shoutout sa inyo mga beswa. Ano po ang komento nyo dito? Ano pong bahala magkomento. See you again guys on my next upload. There's more. Bye and baboos. God bless Philippines.